Sadyang may mga taong naliligaw ng landas, dulot ng poot, inggit at selos, kung saan mas pinipili nilang maging masama upang makaganti at makuha ang kanilang gusto. Iyon ay nagiging resulta ng kapahamakan at maagang kamatayan. Kaya't habang may oras pa, hindi pa huli ang magsisi sa mga kasalanan at patawarin ng mga taong nakapagdulot sa atin ng hindi magagandang bagay. Dahil ang kapatawaran ang susi upang mapalaya mo ang iyong sarili sa sakit dulot ng nakaraan. Magandang araw po sa iyo, Sir Caspar, at sa mga tagapakinig. Nagbabakasakali po ako mapadala sa inyo ang kwento sa pag-asang mapipili ninyo ito sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lito at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming naging kapalarang magpipinsan noong pinamanahan kami ng aming Lola Miranda na mga natatanging dahon ng malunggay. Taong 1988. Mga bata pa lang kami noon at nagbakasyon ako sa bahaging Iloilo, kung saan naninirahan si Lola Miranda. Gayon din ang mga pinsan ko. Ang totoo ay may bahay kami doon, bahay bakasyunan. Pero pumupunta lamang kami sa tuwing naiisipang magbakasyon ng pamilya ko sa Iloilo. Kinagiliwan ko na ring magbakasyon sa Iloilo. Dahil bukod sa preskong hangin at may magagandang tanawin, ay nakakapiling ko pa ang aking mga pinsan. Simple lamang ang buhay noon. Tanging paglalaro at pagpasok sa paaralan ang libangan namin. Paborito naming pasyalang magpipinsan ang bakuran ng aking Lola Miranda. Doon kami nalilibang at aliw na aliw dahil napakaraming tanim na iba't ibang uri ng mga prutas at gulay. Lalong-lalo na ang taniman ng malunggay na nagtataglay ng iba't ibang kulay ng dahon. Namangha ako dahil sari-sari pala ang kulay nito. Mayroong puti, kayumangge, transparent, itim at maging pula. At kulay berde siyempre. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga kulay niyon. Subalit hindi man lang kami nagtangkang manguha dahil sa takot na mapagalitan kami ng aming abuela. Biyuda na si Lola at simula nang mag-isa na siyang manirahan sa Iloilo, ay napapadalas na kaming magpipinsang bumibisita sa kanyang bahay. At doon kami natutulog para masamahan siya. Kami kasi ang pinanggagalingan niya ng lakas at kasiyahan. Kaya sa tuwing bumibisita kami sa kanya, ay sumisigla at gumaganda ang kanyang pakiramdam. Mitigelosa at talagang istrikta siya sa amin. Pero sa kabila noon, ay mapagmahal at mapagbigay siyang lola. Kaya naman noong bago siya mamatay, ay ganoon na lang ang pagagulhol namin. Kaso nagulat kaming magpipinsan noong kausapin niya kami ng masinsinan na malayo sa aming mga magulang. Pabulong niya kaming binigyan ng iba't ibang dahon ng malunggay bilang pamana niya sa amin. Hindi pa namin lubos maisip kung anong benepisyo ang maibibigay ng mga dahon sa buhay namin. Pero inisip na lang namin na mas maswerte kami sa aming mga magulang dahil pinamanahan kami ng mga espesyal na bagay ng aming lola. Ang una niyang binigyan ay si Simon, na pinakamatanda sa aming apat na magpipinsan. Nasa ikalawang baitang na siya sa sekundarya noong mga panahong iyon at medyo bagito pa siya. Ipinagkaloob sa kanya ni Lola Miranda ang kulay kayumangging dahon ng malunggay.
na nagtataglay ng kapangyarihan na tagaliwas at hindi rin siya basta-basta mamamatay. Lalo kung gagamitan niya ng putik ang naturang dahon sa oras ng kapahamakan. Namangha kami sa kakayahang kayang gawin ng kanyang dahon at medyo nakaramdam pa ng inggit ang isa pa naming kapinsan dahil sa malakas ang tinataglay nitong kapangyarihan. Ang ikalawa sa binigyan ng dahon ay si Pipeto. Ipinagkaloob sa kanya ni Lola Miranda ang transparent na dahon ng malunggay. At nabanggit nito na nagtataglay naman iyon ng kapangyarihan ng tagabulag o hindi siya basta-basta makikita ng sino man o anumang elemento na may masama sa kanyang tangka. Ang ikatlong pinagkalooban ng dahon ay si Marisa na noon ay nag-uumpisa pa lang na maging dalagita. Pulang dahon ng malunggay ang ibinigay sa kanya. Batay kay Lola Miranda ay nagtataglay naman ang dahon ng kapangyarihan na maakit ang sino mang lalaki na gusto niyang ibigin. Basta lamang daw ay gagamitin sa kabutihan. At ang huli, pinagkalooban naman ako ni Lola Miranda ng kulay puting dahon ng malunggay. Ipinaliwanag niya sa akin na kinakailangan ko iyon dahil malabo ang aking mga mata. Yun daw ay nagtataglay ng kapangyarihan na tumagos ang paningin ng taong nagtatangan upang makita niya ang tunay na anyo ng isang nilalang o makita ang isang pangyayari o kaganapan na malinaw pa sa sikat ng araw. Basta hindi makulimlim. Binalaan pa niya kami na huwag iyong basta ipapahawak sa ibang tao o nilalang na walang tinatangang anumang dahon o mutya dahil siguradong magiging mahina at mawala ng bisa ang mga dahon. Isang dahon lamang ang mahigpit niyang ipinagbawal na kuhanin namin. Yun ay walang iba, kundi ang maitim na dahon ng malunggay. Ang itim na dahon ay kayang gawing aswang ang isang ordinaryong tao. Sa anumang dahilan ay hindi na namin iyon inalam dahil kinalibutan kaming magpipinsan sa tinura ni Lola Miranda. Hindi nagtagal ay binawian na rin siya ng buhay. Lubos kaming nangulila sa kanya, pero noong lumipas ang isang taon, ay unti-unti na ring natanggap ang pangyayari. At ipinagpalagay na lang namin na anghel de la guardia namin si Lola Miranda. Dumako ang isang araw na naisipan ng mga magulang ko na manirahan sa Iloilo at doon na magtagal upang magpasimula ng panibagong buhay. Dumaan ang ilang buwan at tila nagulat kaming lahat sa balita na nililigawan ni Simon ang maganda at mayuming si Esther, na kilala sa kanilang paaralan at talagang maraming gustong magtangkang manligaw dito. Ang problema ay may lihim din na pagtingin dito si Pipito at namuo ang inggit at dinis niya kay Simon. Noong kasagsagan ng panliligaw nito sa dalaga, lumalim pa ang inis niya hanggang sa naging galit na ang nararamdaman niya sa pinsan namin. Kinausap naman siya ni Simon at sinabi ang tunay nitong nararamdaman para sa dalaga. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Pipito. Bagkus ay itinuring niya itong karibal at nagkalamat ang kanilang samahan. Namagitan kami ni Marisa sa kanilang dalawa. Ngunit talagang matigas ang loob ni Pipeto. Nakipagsabayan siya sa panliligaw at siniraan din niya si Simon sa harap ng dalaga. Kaya lang dumating ang panahon na namili si Esther ng kanyang magiging kasintahan. Masusin niyang pinag-isipang mabuti at talagang matimbang sa puso niya si Simon. Kaya naman pinanindigan niya itong piliin at mahalin. Labis na nadurog ang puso ni Pipito at gano'n na lang ang ininda niyang lungkot
matapos na malamang wala na siyang pag-asa na maangkin ang pag-ibig ng babae. Mula noon ay natuto na siyang uminom ng alak sa kabataang edad. At walang araw na bakang bibig niya ang dalaga. Hindi na rin siya ang dating si Pipeto. Nakapinsan ko na palabiro at mahilig makipaglaro. Makipagsalamuha sa ibang tao. Naging mailap siya sa mga tao at matalim kong makatingin. Maiksi ang pasyensya at palaging nag-iisa. Sakbay lang dako naman ay masayang magkasama ang magkasintahan at nagtutulungan sila sa paaralan. Bagay na ikinalugod ng kanilang pamilya dahil maganda ang impluensya ni Esther sa buhay ni Simon. Naging responsable itong estudyante at nagkaroon ng pangarap sa buhay. Naging idolo sila ng ilang magkasintahan sa aming paaralan. Kaya naman naging magandang halimbawa sila sa nakakarami. Lumipas ang ilang buwan ay may nabalitaan na lamang kaming magpipinsan na may gumagalang aswang sa aming baryo at di umano ay kumikitil ng buhay ng mga residente. Wala itong pinipiling edad at umaatake ito tuwing gabi. Nabahala kaming magpipinsan sa nangyari. Kaya naman sinikap naming mabigyan ng babala ang isa't isa. Simula nang maging magkasintahan sina Simon at Esther, ay hindi na sumasama sa amin si Pipito at madalas siyang hindi matagpuan ng aming tiyo o tiyahin. Kaya naman nag-aalala kami sa kalagayan niya. Minsan, nagawi ako sa may kakawihan para manguha ng kahoy ng panggatong. Subalit natigilan ako sa isang tabi noong may namataan ako sa dakong mapunong bahagi kung saan kitang-kita ko ang hubad na lalaki na may kinakaing karne sa isang tabi. Tumagos ang tingin ko dulot ng kapangyarihan na puting dahon ng malunggay. At doon ay napansin ko ang pamilyar na hugis ng mukha ng lalaki. Hindi ako maaaring magkamali at natiyak ko na si Pipito iyon. Hindi ko sukat akalaing magiging aswang siya, kaya naman naisip ko na baka napakialaman niya ang naturang itim na dahon ng malunggay sa bakura ni Lola Miranda. Kaya naman kinausap ko sina Simon at Marisa. Humingi ako sa kanila ng tulong kung paano namin ipapaalam sa magulang ni Pipito ang sinapit niya. Subalit lingid sa aming kaalaman ay matalas pala ang pandinig nito at nalaman niya ang aming mga pinag-uusapan. Isang gabi, inabot kami ng gabi sa daan at napadako kami ni Simon sa gawing bukid. May kung anong bulto ang dumaan sa ulunan namin. Kaya naalerto kaming dalawa. Kinuhaan namin ang mga tabak sa aming tagiliran at ganoon na lang ang ikinalaki ng aming mga mata. Noong makita namin si Pipito na nag-aanyong aswang, naging mabalasik ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng matutulis na mga kuko at pangil. Naging maalambre sa tigas ang makapal at magulong buhok. Nangingitim din ang kanyang buong mata habang nangingitim naman at nanlilimahid ang buong katawan. Pagkatapos naming mapanood ang pagbabagong anyo ni Pipito, ay dumukot ng putik si Simon at ipinahid sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinalubong niya si Pipito. Kaagad namang umilag si Pipito pero mabilis din niyang sinalakay si Simon. Pinilit ni Simon na pakalmahin ang aming kapinsan, ngunit umalma ito. Lalo pa niyang ipinakita dito ang kanyang matinding galit. Subalit kahit anong gawin niyang pagdepensa ay walang naging epekto at hindi man lang nagalusan o bumaon ang kuko ni Pipito sa katawan ni Simon dahil sa putik at dahon ng malunggay na tinataglay nito. Hinawakan ni Simon sa tigkabilang bisig si Pipito
at pinilit niya itong paaminin kung paano nito nakuha ang pagiging aswang. Wala namang ibang pinagpilian si Pepito dahil hindi siya makawala sa mga bisig ng aming pinsan. Isiniwalat niya ang kanyang lihim. Ayon kay Pepito, matapos siyang malaman na sinagot ang naging kasintahan si Esther ni Simon, ay nangibabaw ang panibugo at galit niya sa pinsan, kung kaya't nagtungo siya sa bakuran ni Lola Miranda at kumuha siya ng ilang peraso ng itim na dahon na malunggay. Dahil desperado na siya kung paano niya malalabanan at mapapatay si Simon upang makuha ng buo at makamtan ang inaasam-asam na pag-ibig galing sa dalaga. Ilang araw daw siyang nagkasakit at inapoy ng lagnat hanggang sa tuluyan na siyang maging ganap na aswang. Umakto pa rin siyang normal na tao at hindi nagpapahalata sa kanyang mga magulang na may mga kababalagang nangyayari na sa kanya. Hindi niya may tatangging sa sarili na matagal na siyang kumakain ng karne ng tao at pumapatay ng kahit na sino mang masumpungan niya sa labas ng bahay. Nabuhay na siya sa laman at dugo ng tao at kahit kailan ay hindi na niya iyon matatakasan. Umigting at nilamon na siya ng matinding galit at puot kay Simon. Kaya nagawa niya ang ganoong karumal-dumal na gawain. Pinag-uusapan siya ni Simon na magbago at talikuran ang kadiliman, alang-alang sa kanyang mga magulang. Subalit hindi ito nakinig, bagkus ay lalo pang nanlaban at noong hindi na siya nito makontrol ay mabilis na kumaripas ng takbo si Pepito. Hindi ko na siya nagawang maabutan dahil gumanti siya ng tagabulag. At iyon marahil ay epekto ng kanyang tinataglay na dahon ng malunggay. Simula noong gabing iyon ay hindi na namin siya muling natagpuan sa kanilang bahay. Palaisipan sa amin kung saan siya nagpunta. Pero nasa kalooban pa rin namin ang pangamba na maaaring balikan pa niya kami at gawan ng karahasan. Hindi na namin siya mapagkakatiwalaan na tulad ng dati. Nakakalungkot na nasira ang aming samahan bilang magpipinsan, dulot ng kasakiman at galit. Hanggang sa isang araw, nagaway kami ni Marisa, Simon at Esther sa gawing ilog upang maglangoy at magtampisaw sa tubig. Masaya kaming nagpiknik at noong sumapit ang hapon, ay naisipan ko na maglakad-lakad sa mapupunong bahagi at buhanginan para makalanghap ng preskong hangin. Hindi pa man lang ako nakakalayo nang masabat ko ang isang nakatagong katawan sa malaking punong kahoy. Si Esther, na may kahalikang lalaki. Nasorpresa ako at nagawa kong magtago sa isang sulok habang pinagmamasdan ko silang mabuti. Pag-angat ng tingin ng lalaki ay halos manlamig ang aking buong katawan. Sa dinami-rami ng lalaking kahalikan ni Esther, ay si Pepito pa ang napili nitong patulan. Hindi ko mawari ng mga sandaling iyon ang matinding pagtataka. At talagang hindi iyon matanggap sa isip ko. Nagawang pagtaksila ni Esther si Simon at ipagpalit ang pagmamahal niya para kay Pepito. Sumiklab ang pagkamuhi ko sa kapinsan ko. Pakiramdam ko ay sagad sa buto na ang kanyang kasamaan. At sa tingin ko, ay wala nang natitira pang konsyensya sa sarili. Hindi na siya marunong mahiya. Gumawa talaga siya ng paraan para tuluyang maagaw si Esther kay Simon. Bumalik ako sa lugar na kinaroroonan ng aking mga pinsan at nagkunwari ako na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw ay inobserbahan kong mabuti ang mga ikinikilos na Esther hanggang sa sumapit ang isang araw
ay may nakarating sa aking balita ukol sa mga magulang ng dalaga na di umano ay palagi itong balisa at tulala. Subalit hindi naman ito sinasabi kung anuman ang kanyang problema. Medyo namomroblema na din si Simon dahil madalas na silang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalaga. Lumalamig na daw ang pakikitungo nito sa kanya at parang hindi na siya pinapahalagahan pa. Ayaw ko namang makialam dahil hindi ko naman talaga alam ang punot dulo ng lahat. At ayaw ko din na sa akin pa magmula ang tungkol sa ugnayan ni na Esther at Pipito. Kaya lang ay hindi mawala sa isip ko kung bakit hindi ipagtapat ng dalaga ang katotohanan upang mapalaya na niya ang pinsan ko. Kung sila nga ang lihim na magkarelasyon ni Pipito at sila ang totoong nagmamahalan, ay bakit kailangan pa nilang magtago sa mata ng mga tao at kailangan pa nilang saktan ang damdamin ni Simon? Hindi ko talaga mawari kung anong malalim na dahilan kung bakit nila iyon nagawa. Lumipas pa ang ilang linggo ay hindi na ako nakapagpigil nang mahuli ko muli sila Esther at Pipito na nagniniig sa isang bakanting lugar. Kaya naging referee ako, de joke lang. Inintay ko na silang makatapos pero kasing bilis ng kidlat na bigla na lang nawala sa paningin ko si Pipito. Kala ko kung anong kasing bilis yun. Kaya kinumpronta ko si Esther at doon ko ibinuhos lahat ng galit ko para sa kanya. Kaso, ako pala ang magugulat. Dahil taliwas pala sa mga nakikita at palagay ko ang tunay na nangyari. Ang hindi ko pa inaasahan ay paglingon ko ay natagpuan ko si Simon at mukhang nakita niyang lahat ang nangyari. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Namumula siya sa sobrang galit at para siyang bulkan na malapit ng sumabog. Doon na humagulgol ng pagkalakas-lakas si Esther at napalahod siyang hinawakan sa kamay si Simon. Direkta niya itong tinitigan sa mga mata. Tsaka siya nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Isiniwalat niya ang isang makapanginig balahibong sitwasyon na kahit ako ay talagang hindi ko masikmura at matanggap. Batay sa paliwanag ni Esther, minsan na siyang pinagtangkaang gahasain ni Pipito at pinagbantaan na sasaktan at papatayin si Simon kapag hindi siya pumayag sa gusto nito. Ngunit noong pumayag na siya sa gustong mangyari ni Pipito, ay tila na humaling siya dito sa hindi malamang kadahilanan na para bang pinapatibok nito ang kanyang puso kahit tumitibok na ito. Ang gulo naman. At natakluban ang pagmamahal niya kay Simon. Doon na kami kinutuban ni Simon na posibleng ginayuman ni Pipito si Esther kaya hindi ito makapalag sa pakikipagbembang at hindi niya mahindian sa kahit anong hilingin nito. Ibig sabihin ay napilitan lamang siya at hindi ko alam kung nasarapan ba siya nun. Humingi ng tulong si Simon sa kakilala niyang manggagamot na bihasa sa larangan ng gayuma, barang at kulam. At napag-alaman nga naming ginayuma si Esther. Natanggal nito ang kapangyarihan ng gayuma, gayon din ang kamuntik na pagkahawa niya sa pagiging aswang ni Pipito. At nanumbalik ang pagmamahal ni Esther kay Simon. Sinikap nilang mabuong muli ang kanilang nawasak na relasyon sa kabila ng hindi na siya berhen.
Ngunit isang malaking pagsubok ang kinaharap nila nang magbunga ang pakikipagtalik ni Esther kay Pipito. Nabuntis siya nito na hinding-hindi niya matanggap. At ang masakla pa, nung sumapit ang isang araw ay natagpuan na lamang siya ng kanyang mga magulang na nakabulagta sa sahig ng silid tulugan nito, nalaslas ang pulsuhan at wala ng buhay. Oo, kinitil nito ang sariling buhay. Gayon din ang sanggol sa sinapupunan nito. Dahil sa labis na pagkasuklam sa ginawa sa kanya ni Pipito. At dahil doon ay namuo ang galit sa puso ni Simon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na darating ang araw na magtutuo sila ni Pipito at sisiguraduhin niyang maipaghihiganti niya ang kamatayan ni Esther, ang una niyang pag-ibig. Nalungkot ako sa sinapit ng aking dalawang pinsan sa larangan ng pag-ibig. Nakasira pang isa sa kanila ng buhay ng isang inosenteng babae. Napakatagal na ininda ni Simon ang sinapit na trahedya ni Esther. Nagsumikap siyang makatapos ng pag-aaral at pumayag siyang sumama sa iba pa naming kamag-anak sa Maynila upang doon magkaroon ng magandang kapalaran sa pagtatrabaho. Tuluyan na kaming nagkahiwa-hiwalay. Kami na lang ni Marisa ang naiwan sa baryo noon. Samantalang nawala naman ako ng balita kay Pipito, kung saang lupalop na siya ng lugar nagtatago. Kahit ang mga magulang ni Pipito ay nawala na din ng pag-asang matatagpuan ito. Pero umaasa pa rin sila na balang araw ay magkakaroon ng milagro at makakapiling muli nila ito sa kabila ng mga atraso at problema na kinakaharap nito. Sa tagal ng panahon ay nag-umpisa na rin akong magbinata at nasaksihan ko ang pagdadalaga ni Marisa. Naobserbahan ko na talagang kaakit-akit siyang babae dahil napakaraming kabinataan ang naghangad ng kanyang pag-ibig. Subalit sadyang hindi nga yata pinagtatagpo ang dalawang taong may maayos at magkatulad na personalidad. Umibig siya sa isang basagolero, palainom na kaklase na nagngangalang Wancho. Totoo lang kanyang mga magulang dito dahil pakiramdam nila ay walang magandang maidudulot ito sa kanyang buhay. Kaya lang ay matigas ang ulo ni Marisa. Nagawa nilang magtanan at lumayo sa kanilang mga magulang. Hindi ko rin siya nakasabay na magmarcha noong makapagtapos ako ng sekundarya. Subalit hindi ko siya sinukuan na payuhang ipagpatuloy ang pag-aaral. Makalipas ang isang taon ay kinuha ako ng kapatid ng aking nanay at pinag-aral niya ako sa Tarlac. Subalit hindi naging madali ang buhay ko doon. Naging working student ako. Nagtrabaho ako sa fast food sa gabi at sa umaga naman ay nag-aaral ako. Tiniis ko ang araw-araw na puyat at pagod para lamang makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Nakikitira ako sa aking tiyuhin at nakikisama ng maayos sa iba ko pang mga pinsan. Sa awa naman ng Diyos ay nagkaroon ako ng scholarship. At kahit papaano ay kalahati lamang ng tuition ang binabayaran ko sa eskwelahan. Natuwa pa ako dahil muli kaming nagkita ni Simon at nabalitaan ko na regular na pala ang trabaho niya. At natupad na rin ang pangarap niya na magiging inenyero. Subalit hindi pa rin siya nakakalimot sa nakaraan. Sumasagi pa rin sa isip niya si Pipito. At kahit kailan ay hindi nawala sa puso niya ang paghihiganti. Pinayuhan ko siyang kalimutan na lamang ang bagay na iyon dahil matagal nang naganap at pinagdusahan na marahil ni Pipito ang kanyang mga kasalanan. Subalit,
para lamang akong hangin na hindi pinansin at binaliwala niya ang mga sinabi ko. Paminsan-minsan ay lumalabas kaming magpinsan at naipagkalala niya sa akin ang kanyang nobyang si Veronica na kanyang katrabaho din at balak na rin niyang pakasalan. Nagalak ako dahil kahit hindi pa siya nakakalimot sa galit niya kay Pipito, ay binuksan niya ang puso niya para sa ibang babae. Sa wakas ay may panibagong babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Hindi lamang kami natuwa noong mapagkwentuhan namin ang sinapit ni Marisa. Nagpadala siya sa kagwapuhan at matatamis na pananalita ni Wancho, kapalit ng maganda niyang kinabukasan. Sinira niya ang lahat at mas pinili niyang maghirap. Dagdag pa ni Simon na hindi ginamit ng maayos ni Marisa ang kanyang utak sa pagpili ng tamang lalaki. Kaya hindi na daw siya nagtataka kung gagamitin man ni Marisa ang pamana sa kanyang dahon sa maling paraan. Umusad ang buhay ko hanggang sa makilala ko ang unang babaeng nagpatibok ng puso ko, si Ara. Siya ay buhat sa isang may kayang pamilya. Noong una ay nag-alangan akong manligaw sa kanya sa takot na baka hindi ako magustuhan ng kanyang mga magulang. Pero nagkamali ako dahil kahit nakaangat sila sa buhay ay hindi sila nangmamaliit ng kapwa at pantay ang tingin nila sa akin. Humanga ang mga magulang ni Ara sa sipag at tiyaga ko na makatapos sa pag-aaral. Kaya naman botong-boto sila sa akin at talagang pinapaubaya nila ang pag-iingat ko sa kanilang anak. Inirespeto ko at inalagaan ang relasyon namin ni Ara hanggang sa makatapos kami sa pag-aaral. Hindi kami lumagpas sa limitasyon at tiniis ko ang anumang tukso ukol sa tawag ng laman. Sa madaling salita ay ayaw ko muna makipagdugdug-aa. Mabilis ko siyang iniharap sa dambana na dalisay at buo ang kanyang pagkababae. Naganap ako ng trabaho at maswerte naman akong nakapasok sa isang malaking kumpanya. Hindi nagtagal ay tumaas ang aking posisyon at naging assistant ako ng aming bossing. Swerte na rin at ipinagpasalamat ko ang magandang kapalaran na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Naipagawa ko ng maayos ang bahay namin sa baryo at nakapagpadala ako ng malaking perang ginamit na pangkabuhayan ng mga magulang at kapatid ko. Kahit kailan ay hindi ako bumitaw sa buhay sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan ko. Kasi silang pa lang noon ang unang anak namin ni Ara nang biglang may kumatok sa pinto ng aming bahay. Pagkabukas ko ay tumambad sa harapan ko ang isang sopistikadang babae at mukhang may kaya sa buhay. Ngumiti siya sa akin at bumungisngis. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Noong masilag kong mabuti sa aking paningin na si Marisa ang babaeng iyon. Ibang-iba na siya sa aking pinsan noon na mukhang uto-uto. Malaki na ang kanyang pinagbago, buhat ng huli naming pagkikita. Kaagad ko siyang pinapasok sa loob ng bahay at ipinakilala sa aking asawa at anak. May ibinigay pa siyang mga pasalubong at regalo. Matagal kaming nagkamustahan at nagkukwentuhan. Kaya nalaman ko na makalipas ang 2 taon noon ay bumalik pala siya sa baryo at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Humiwalay siya kay Wancho dahil hindi na nito makontrol ang bisyo sa pagsusugal. Pagkaramdam niya ay patapon na ang buhay nito at walang saysay kung ipagpatuloy pa niya ang pakikipagrelasyon dito. Sinikap niyang magtapos ng sekundarya at nakipagsapalaran siya sa Pampanga.
kung saan namasukan siyang katulong at pinag-aral siya sa kolehiyo ng mayamang pamilyang kanyang pinaglingkuran. Namulat ang mga mata niya sa realidad. Kaya naman mas pinag-ibayo niya na makapag-aral at matupad ang pangarap niya kaysa magkaroon ng panibagong kasintahan. Natuto siya sa kanyang unang pagkakamali at mas binigyan niya ng halaga ang magiging buhay niya sa hinaharap kung sakaling magtagumpay siya. Nung makatapos siya sa pag-aaral ay muling nag-cross ang landas nila ni Juancho at aking gulat niya na malaman na isa na itong matagumpay na dentista at may sariling klinika. Binuo nilang muli ang relasyon at nagawa niyang gamitin ang pulang dahon ng malunggay upang lalong yumabong ang pagmamahal sa kanya ni Juancho. At hindi nga siya nabigo. Pinakasalan siya nito at nabiyayaan sila ng 2 anak. Ayon pa kay Marisa ay wala siyang pinagsisihan sa muli nilang pag-iibigan ni Juancho. Naisip nila na baka nga sila ang nakatadhana para sa isa't isa at ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan upang magkatagpo sila sa ikalawang pagkakataon. Tuwang-tuwa ako sa nagiging kapalaran ni Marisa. Nagmistulang gulong ng palad ang aming mga naging karanasan sa buhay. Pero nanatili pa rin kaming matibay matapos ang ilang taon. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Simon, kaya lalo niyang inasam na makita ang aming pinsan na yon. Nagdesisyon kaming magtungo sa bahay nito. Nagpresenta naman si Marisa dahil may dala siyang kotse na mga oras na yon. Kaya gumayak na kaming mag-anak at sumakay kami sa sasakyan ni Marisa. Tinahak namin ang daan patungo sa bahay ni Simon. Walang paglagyan ng tuwa namin nang magkasama-sama kaming 3 at nanumbalik na naman ang masasayang alaala ng aming kabataan. Pagkaramdam namin ay sadyang pinagbuklod-buklod na naman kami ng Diyos para sa isang misyon, o di kaya ay posibleng si Lola Miranda ang may kagagawan kung bakit nagkikita-kita kami matapos ang maraming taon. Ngunit napawi lamang saglit ang kasiyahan namin noong mapadako ang usapan kay Pipito. Doon ko na naman naramdaman ang pagkuyom ng mga kamao ni Simon. Alam ko na sa puso niya ay hindi niya mapapatawad ang ginawa nito kay Esther. Subalit, pinsan pa rin niya ito at kadugo. Iisang pamilya kami, kaya naman wala pa rin po ang gumanti at magalit. Inabot na kami ng gabi bago kami nakauwi sa aming bahay. Sumama pa doon sina Marisa at Simon para naman doon na may pagpatuloy ang aming naudlot na pagkukwentuhan at pag-iinuman. Subalit nung makapasok na sa loob ng bahay ang aking mag-ina, ay nagulat ako nang marinig ang malakas na pagsigaw ng aking asawa. Dali-dali kaming pumasok sa loob. At laking gulat ko na matagpuan sa may sala na sakal ng mahigpit ang isang lalaking nanlilisik ang mga mata, ang asawa kong si Ara, habang karga ang aming umiiyak na sanggol. Tumagos ang paningin ko sa lalaki. Napagtanto ko na si Pipito iyon na nag-aanyong aswang. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata habang nagmamakaawa akong bitawan niya ang aking asawa. Inihimok din siya ni Marisa na wag nang idamay ang pamilya ko at pag-usapan naming mabuti ang lahat. Pumayag naman siyang pakawalan ng aking mag-ina sa isang kondisyon. Iyon ay ang isuko at ibigay namin sa kanya ang aming mga tinataglay na dahon. Ang mga dahon ang dahilan kung bakit siya bumalik at ginambala kaming magpipinsan. Matagal na sana niyang gustong makuha ang mga dahong pamana sa amin ni Lola Miranda. Kaso ay wala siyang lakas ng loob kaya noong magkagusto siya kay Esther, ay binalak niya itong gayumahin upang mapasunod
at mautusan itong akitin si Simon na makuha ang kulay kayumang ganitong dahon. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Matagal na din pala niyang minamatyagan si Marisa, ngunit palagi itong bantay sarado ni Juancho. At nang makabalik naman ito sa kanyang pamilya, ay may kung anong proteksyon ang ina nito sa kanya, kaya hindi niya magawang makalapit dito. Nagkaroon lamang ng pagkakataon si Pipito noong matagpuan niya kung saan ako nakatira. Noong nagkaroon na ako ng sariling pamilya. Sa revelasyon niyang iyon ay nabatid ko kung gaano nakalawak ang kanyang kasakiman, na pati ang mga dahong ipinamana sa amin ng yumaong lola ay pinag-iinteresan pa niya. Wala na kaming ibang pagpipilian pa ni Marisa at naisipan na naming isuko ang aming mga dahon. Ngunit pinigilan kami ni Simon. Tinapik niya ang mga kamay ko at napansin ko na nagpuputik ang mga kamao niya. Hindi ko malaman kung saan niya nakuha ang mga putik at sa isang iglap ay bigla na lang siyang lumundag sa likuran ni Pipito at kinuha ang matalas na kutsilyo at walang habas na pinagsasaksak ito sa likod. Nabitawan ni Pipito si Ara. Dali-dali akong lumapit sa aking asawa at inilayaw namin siya sa direksyon ni Pipito. Kitang-kita naming umangil si Pipito habang nakikipagkumbati kay Simon. Ngunit hindi umubra ang kalmot niya dito. Napakarami niyang saksak na natamo at nagawa pa siya nitong bakuran at usalan ng mga buhay na salita. Nanghina ang buong katawan ni Pipito at lumitaw mula sa kanyang mga mata ang mga luha na hindi ko inaasahan. Bumubuga na siya ng sariwang dugo habang gumagapang sa sahig. Hindi nagtagal at isang huling buwelo ni Simon ay nagawa pa niyang patakasin si Pipito. Nakalabas ito ng pinto at hindi niya nagawang habulin. Pinaliwanag niya sa amin na hindi na rin magtatagal ang buhay ni Pipito, kaya wala nang rason para sundan niya ito. Tinanong namin siya ni Marisa kung paano niya nagawang makipagkumbati kay Pipito, samantalang matagal na panahon na niyang hindi nagagamit ang kapangyarihan ng kayumangging dahon ng malunggay. Sumagot si Simon at batay sa kanyang mga isinasalaysay sa amin. Bago siya umalis sa aming baryo, nagpaturo siya sa kanyang kaibigang albularyo ng mga buhay na salita na magagamit niya sa pakikipaglaban sa aswang. Gayon din ang mga taktika sa pakikipagkumbate. Isinaulo niya lahat ng kanyang mga natutunan at pinaghandaan niya iyong mabuti dahil naniniwala siya na balang araw ay magkikita silang muli ni Pipito at sisiguraduhin niyang mapapatay na niya ito sa kanilang sagupaan. At hindi nga siya nagkamali. Iyon na ang araw na kanyang pinakahihintay at sa wakas ay naipaghiganti na rin niya sa Esther. Mapapanatag na ang kanyang isipan. Magkahalo ang emosyon na nararamdaman namin ni Marisa. At kahit papano naman ay nahabag din kami kung sakali mang namatay man si Pipito. Itinuring pa rin namin siya bilang tunay na kapamilya. Kaya naman masakit din sa amin ang posibleng mangyari sa kanya. Dumaan pa ang ilang buwan ay nagdesisyon kaming umuwi sa baryo para na rin mabisita ang aming pamilya. Doon namin nabalitaan na matagal na palang namatay si Pipito. May kamag-anak kaming nakatira sa lungsod ang nakakita sa bangkay nito sa isang liblib na lugar. Puno ng saksak ang buong katawan at hindi malaman kung sino ang may kagagawan.
Pero malaki na din ang pasasalamat ng kanyang mga magulang dahil nawakasan na ang kanyang pagiging aswang at hindi na siya nakapaghasik pa ng kasamaan. Mula noon ay tila na konsensya si Simon. Naging malapit siya sa mga magulang at kapatid ni Pipito. Kahit alam na mga ito ang kanilang naging hidwaan noon dahil sa pagmamahal kay Esther. Mukhang ibinaon na rin sa limot ni Simon ang lahat ng galit niya kay Pipito matapos niyang mapatay ito. Hindi pa natatapos ang araw na iyon ay nagpasya kaming magtungo sa puntod ng aming lola. Magkakasama kaming tatlong magpipinsan at nag-alay kami ng kandila at mga bulaklak. Gayon din ang taimtim na panalangin. Humingi rin kami ng kapatawaran dahil hindi na namin nagabayan si Pipito hanggang sa lumihi siya ng landas, sanhi ng kasakiman at inggit na nagpadya ng kanyang kamatayan. Ipinangako namin sa aming mga sarili na kahit anumang mangyari, gamitin man namin o hindi ang mga dahon sa susunod na henerasyon, ay pipiliin pa rin namin gumawa ng mabuti sa aming kapwa at hindi namin hahayaang masira ang aming pagsasama bilang pamilya dahil sa masasamang personal na interes. Nagpalipas pa kami ng ilang linggo bago kami bumalik sa lungsod. Baon pa rin namin ang masasaya at malulungkot na alaala ng aming kabataan, lalo na sa bakuran ni Lola Miranda, kung saan namin nakamtan ang iba't ibang kulay ng dahon ng malunggay. Sa ngayon po ay nandito pa rin kami sa lungsod ng Iloilo. Ngunit sa baryo ni Lola ay paminsan-minsan na kaming dumadalaw at ang kanyang malunggay ay matagal na pong nawala. Namatay ito dahil sa bagyo. Hanggang dito na lang po ang aming kwento. At sana ay may napupulot kayong aral nito na huwag maging sakim o huwag maging makasarili. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po, ako po si Lito ng Visayas.